Hello guys, hello Virgo, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Tayo general reading, pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. First card natin, Virgo, is well-being. Okay, so well-being, sinasabi ng barahan na starting April and May, kinakailangan mong mag-focus sa iyong well-being, sa health mo, emotional, physical, mental, spiritual, financial. Kailangan mo yun na bigyan ng focus. Okay, mental conflict. Yung iba sa inyo dyan, Virgo, ay medyo conflicting yung thoughts nyo. Okay, pag-comment sa comment section. Kasi merong mga Virgo dito na medyo naguguluhan kayo. Medyo hindi nyo alam kung ano yung nangyayari, kung anong gusto nyo, ganyan, ganito. So, yung mga Virgo na to, kailangan yung mag-isip ng tama. Mag-pray, take care of your body, take care of your mental health, emotional health. Kasi, nakikita mo dito na kailangan ng balanse. Okay? Kailangan mo ng balanse. Kailangan mong alagaan ng katawan mo, ang iisip mo. Kailangan natin na ayusin lahat sa labas at sa loob. Okay? Okay, first card, second card. Wow. Okay. Talaga naman eh. Taurus, Virgo, and Capricorn. Pareho yung energy nyo. Panoorin mo Virgo yung Taurus and Capricorn. Dito sa baraha mo, kung makikita mo dito, merong direksyon, Virgo, na ibinibigay sa iyo ang universe eh. Parang tinuturo niya sa iyo sa panaginip or sa mga synchronicities. Parang sinasabi sa iyo, Virgo, eto yung company na kailangan mong applyan. Eto yung lugar na kailangan mong puntahan. Etong direksyon na to ay pwede itong magdala sa iyo ng success, abundance, prosperity, recognition, lahat. Okay? But ang problem dito is mental conflict to. Number 2, dalawa yung mental conflict mo sa sinasabi ng baraha. Hindi ka sigurado. Walang sigurado. Sinasabi mo dito na, alam mo, nakikita mo na eto yung direction eh. Pwede akong pumunta sa direction na yan. But hindi ka sigurado sa ngayon eh. Parang sinasabi mo na, okay, maghihintay muna ako. Diba? So, sa kasalukuyan siguro, nandito ka sa 8 of Swords. Yung parang gusto mong may mabago sa buhay mo. Yung parang gusto mong may gawin ka. Diba? Ang problema lang, hindi mo magawa eh, kasi parang nagdadalawang isip ka. Magician, sinasabi ng magician dito na believe in miracles. Siyempre, diba? Siguro may mga Virgo dito na ang tagal nyo nang nag-a-apply pero wala pa rin kayong makitang trabaho. Or pwedeng yung iba stagnant yung situation nila. Dito sinasabi ng barahan na magician is here. Believe in magic. Okay? Believe in magic. Diba? So kung makikita mo dito, Virgo, isang unexpected, isang milagro ang posibleng darating sa'yo this April and May. Pwedeng May na siya. Na posibleng makakatulong to sa'yo and the family, rest of family mo. So, isang unexpected travel, isang unexpected relocation, isang unexpected na movement ang posibleng darating sa'yo na pwedeng magdala talaga sa'yo ng prosperity and abundance. Okay. So, dito sa barahang to, sa dalawang to, the Tower and King of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dyan, Virgo, na gusto mo na talagang makaalis sa distraction, gusto mo nang makaalis sa kahirapan, gusto mo nang mabago yung takbo ng buhay mo. So, kung ano man itong direksyon ng pagbabago na tinatahak mo sa ngayon, or direksyon na prospect mo, tama yung direksyon na yan. So, i-continue mo lang yung paglalakbay mo. Okay? So, dito sinasabi ng baraha, isang exciting na financial offer, isang exciting na balita from someone na financially stable na tao, ang posibleng darating sa'yo. Okay?
So, nakikita ko sa'yo dito, ito yung direksyon na ayaw mo na. Ayaw mo na ng kahirapan. Ayaw mo na ng emotional pain and heartaches. Nakapag-desisyon ka na. Gusto mo na ng masayang buhay. Gusto mo ng masaya, celebratory, gusto mo ng maraming pera, gusto mo na ng stability. Okay. So dito, sinasabi sa'yo, Virgo, na bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na option sa either international or local. Pareho siyang international job, parehong local job. So it's an offer, financial offer, na pwede kang makapagsimula. So dito sinasabi na kung ano man itong financial offer na ibibigay sa'yo or papasukin mo, etong offer na to ang magiging rason kung paano ka magiging successful. Ito yung stepping stone mo, ito yung simula, ito yung parang simula and finish line. Papunta doon sa success. Oh, 'di ba? Yung iba sa inyo dito, Virgo, marami kayong pinagdadaanan na financial problems, scarcity, and sinasabi sa'yo dito ng Ten of Cups na lahat ng problemang ito ay maayos mo. Emotionally, you are supported ng pamilya mo. Yung mga pamilya nyo na may mga financial problems, ay unti-unting makakaahon sila sa hirap. Kita mo dito, isang buong pamilya sila. So, yung pamilyang ito, dumaan sila sa hirap pinansyal, dumaan sila sa stagnation, restriction, and ito yung outcome niya. Diba? Tingnan mo, sobrang ganda. So, sinasabi ng baraha, kung nasaan ka mang sitwasyon sa ngayon, keep going. Laban lang, ilaban mo lang, Virgo. Kasi, yung Ten of Cups dito nagsasabi na yung outcome ay papabor sa'yo. Diba? Pabor sa'yo eh. King of Wands. Diba? Tingnan mo. Oh. Virgo. Ace of Wands, King of Wands, and then Ten of Pentacles. So, dito sinasabi sa Virgo na yung last 4 cards na to, isang exciting gateway opening. Yun, financial gateway opening. Like, in terms of job, career, new job, parang ganun. Or higher salary, higher position. Or pwedeng winnings, di ba? Panalo sa loto, panalo sa mga biddings or anything. Ang posibleng mangyari sa'yo. So, nakikita natin dito, sa 2 months na yan, April and May, sobrang swerte. Maraming offer, financial offer, trabaho, lump sum of money, pwedeng yung ina-applyan mong trabaho, malaking sweldo yung i-offer sa'yo. Yung ina-applyan mong trabaho ay posibleng siya yung trabaho talaga na para sa'yo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!